lahat. Ito yung sinabi ko sa inyo na sagutin ninyo at ipaliwanag ko sa akin sa live sa Zoom dito ngayon. Tungkol to sa mensahe ng Diyos na October 29, 2021 na yung mag-attend nga ako ng test. So basahin ko yung mensahe para malinaw din sa inyo. Meron bang sumagot dito sa inyo? May sumagot ba sa inyo? Wala. Meron man, Brother Nurse. Nabasa. O sige lang. Ngayon, mensahe ng Diyos habang naglakad ako sa patungo sa lugar na ang alam ko ay mag-attend ako ng pasulit o test. So ito ay ibig sabihin ng Diyos dito. Ito yung habang nabubuhay tayo, na meron tayong mga na-encounter tungkol sa paniniwala sa bawat araw natin na pakikibaka sa buhay. Meron tayong mga kausap o ginagawa natin tungkol sa paniniwala, pagsimba o mga panahon na may nag-share sa atin o pinag-usapan tungkol sa paniniwala. Ito 'yon, yung pasulit na 'yan. Ito yung dito makikita ng Diyos kung paano ang tao na mag-isip, kung paano niya ipagtanggol ang Diyos o i-share o ano ang nasa loob ng isang tao. So ito 'yon. So hindi nagtagal, nakarating ako sa kinuha ang test paper ko. Hindi pala, sorry. Pumasok ako sa loob ng classroom. Ako pala ang huli. Lahat na kaya dali-dali akong kinuha ng test paper, pati ang ballpen. So tumingin ako sa paligid, nakita ko ang mga taong nasa isang party ng classroom at mga matatalino. Sila gusto ko sana na umupo sa tabi nila para mangopya ako kasi hindi ko nga alam yung ang test kasi wala akong pinag-aralan. So ang part na ito yung paniniwala na natutunan ng tao na itong mga taong may pinag-aralan na nagsishare sa kapwa nila, tapos yung kapwa nila ay yun nga, ginakuha nila ang binabase doon sa mga Bible o nabasa nila o na pinag-aralan nilang mga pahina o ano man yung tungkol sa paniniwala. Kasama na dito ang pastor at pari na ayun nga, itong mga taong nashira nila o naniwala sa kanila na ang paniniwala nila ay nakabase doon sa kung ano ang tinuturo. So dito makikita ng tao na makikita ng Diyos na ang tao nga ay hindi nag-iisip ng tama. Kumbaga, kung ano yung naririnig niya doon sa nag-share sa kanila o na-share sa kanya, pari man o pastor, dahil sa galingan nila na magpaliwanag, dahil nakapag-aral o pinag-aralan nila, naniniwala na sila. So ito yung sinasabi ng Diyos dito. So itong sinasabi ng Diyos na huwag kang umupo, hindi ako umupo sa tabi ng mga tao na yon dahil nga mangungopya ako, wala akong pinag-aralan o hindi ako nakapag-aral.
ibig sabihin ng Diyos dito, ito yung mula noon pa na hindi naman talaga ako nag-aral ng Bible, hindi ako nag-aaral na bilang maging isang pari o pastor, pero meron akong sariling paniniwala na hindi ko nakukuha doon sa sa turo ng sa nagtuturo o sa relihiyon man. Ito yung sinabi ng Diyos na hindi kailangan mangopya o kumbaga sa sarili nating paniniwala na ginagamit natin ng sarili natin na pag-iisip at pangunawa na may natutunan tayo, kumbaga pinagtimbang-timbang natin o timbang-timbang ko sa mura kong kaisipan na yung paniniwala na itinuturo ko sa inyo, kung ano man ang mga iyon, tulad nung ang Diyos ay mahalin na walang kapalit at ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. At marami pa tulad ng Bible, ang lahat laman ng Bible ay hindi ko naniwala ako ng Bible pero hindi lahat pinaniwalaan ko dahil may mga tao nga na nagbabago nga sa laman ng Bible at ginagawa nila yon para pang sarili nilang na kahangarin na sila din ang makikinabang. So, yun yung sa mura kong pag-iisip. Ito yung paniniwalaan ko o paniniwala ko na ayun nga, hindi ko akalain na tama pala yun. So ito yung ibig sabihin ng Diyos doon na ang paniniwala ko ay hindi nanggagaling kanino man at hindi nakukopya kung kanino man o sa galing man sa reliyon o sa turo man ng mga pare at pastor. So yun yung ibig sabihin ng Diyos doon. So, wag kang tumabi yun. So, ito yung sa mura kong kaisipan na meron ako sariling paniniwala. So, kaya nagpasya ako na umupo sa isang parte. So, ibig sabihin ng Diyos doon, nanatili ako sa paniniwala ko at pinanindigan ko talaga na ito yung paniniwala ko kahit hindi pa niya ako ginamit noon. So, ang paniniwala ay hindi ito pinag-aralan at hindi ito base sa isang talino ng tao. Kung hindi, base ito sa kalooban ng tao kung paano niya pinagtimbang-timbang, pinag-isipan kung ano ba talaga ang totoo at ano ba talaga ang tama tungkol sa buhay ng paniniwala. So, ito yung sinasabi ng Diyos dito. So, napansin ko na may isang matalino na nakahalo sa kanila na kaya hindi rin ako umupo sa tabi niya at sa gitna ng mga hindi matatalino ako, nagitnan ako. So, naisip ko na kailangan may sarili akong answer. Ito yung mga ipanaliwanag ko sa inyo na hindi ako tumabi sa matatalino na yun kasi itong matatalino nga hindi sila yung nakakaunawa. Sila na nga yung may pinag-aralan, yung sinabi nga ng Diyos na kung sino pa yung may pinag-aralan, sila pa yung hindi nakakaintindi at hindi nakaunawa. So mas mabuti pa ang walang pinag-aralan ay na sila pa yung nakakaunawa. So ito yung nasisiran ko o naniniwala sa akin na kung sino pa yung may pinag-aralan, sila yung laging kumukontra, sila yung hindi naniniwala o sila yung hindi nakaintindi. So karamihan sa mga naniniwala sa akin, ito yung mababa ang kalooban, mababa ang pinag-aralan, mas dali silang makaunawa at makaintindi. So ito yung sinabi ng Diyos dito. So, saan ako hinto na? Gusto ko sana, sana yun. Ito, matalino. Also, naisip ko na kailangan kong sariling answer at ang galing talaga sa akin. Ito yung mga piniliwanag ko sa inyo na sarili kong paliwanag, sarili kong
ah, sarili kong paniniwala na ipinaglaban ko at ipinagtanggol ko ang Diyos na ang Diyos nga ay Diyos. Ang Diyos ay mahalin na walang kapalit at ang Diyos ay hindi dapat pagkakataan. So ito 'yun. So nakakasagot na wala na baka sagot na wala naman akong pinag-aaral. Ito 'yun. Nauna lang yung explanation ko. So sabay binuklat ko ang questionnaire. Mabuti naman at multiple choice ang test. Matapos ko na ang test na hindi ko alam na isang kasunod pala. So ito yung ang portion na ito, ito yung multiple choice. Ibig sabihin, nasa tao talaga ang pangunawa o pasya ba. Nasa tao, pinagtimbang-timbang niya kung ang mga nagtuturo ba, totoo bang ginamit sila ng Diyos? Totoo bang tinuturo nila na sinasabi nilang silang nagdala ng kaligtasan? Dapat ang tao talaga ay mag-isip ng tama. Kung mayroon ba silang batayan. So ito yung portion na ito na sinasabi ng Diyos na dapat ang tao bukas ang puso't isipan at isipin ng mabuti kung ang nagtuturo ba o nagsasabing sila ang may kaligtasan o sila ang nagturo ng tama ay may sapat ba na batayan. So ito yung portion na ito. So ngayon, nung natapos na ang test, hindi ko alam na meron pa palang isang kasunod. So ito yung panahon na ito na ginamit ako ng Diyos. Bale, yung una, yun yung hindi ko akalain na tama pala ang paniniwala. Tama na ba yung paniniwala ko? Kasi sarili ko nga yung sarili ko na yung paniniwala yon na walang nagtuturo sa akin, walang nagsasabi sa akin na ito ang paniniwala. So, ito yung panahon na nung sinabi ng Diyos noon na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ, number 1 ka sa napili ko. So, yun yung paniniwalang itinuturo ko sa inyo mula nung sa Bible, sa relihiyon, sa dasal, pamisa, yan lahat ng yung naipaliwanag sa inyo ng marami. Yun yung paniniwalang sarili ko talaga na hindi ko akalain na yun nga na tama na pala yung paniniwala ko. So yung pangalawang test, ito na yung sinasabi niya dito. Ito na yung sa panahon na ginamit niya ako na yun nga sheet B, sheet A. So, yung una, itong teacher na ito, yung ibig sabihin ng Diyos dito, itong mga nagtuturo, yun nga, yung unang tinawag niya, ang sheet B. So, sino ngayon ang nauna na sheet B? Yung nakakulay orange ang damit. Bakit ang orange ang damit? So kung babasahin ko itong orange na damit, ang ibig sabihin ng Diyos dito, sila yung mga pastor at pare na ayun nga, bakit nagtaka kayong sila yon? Kasi sila yung naging dahilan na ang tao naging alipin sa maling paniniwala. So, pag sinabing alipin, kasinungalingan, anong mangyari doon sa taong mga sinungalingan? So, yun yung nakukulong sa maling paniniwala. So, maling buwakali tama. So, bakit nakukulong? So, ito yung orange. Ito ibig sabihin ng damit ng mga preso. Para malaman ng tao, ma-distinguish na ang tao na ito ay nasa kulungan o na preso. Kaya ang damit ng mga preso ay mga orange na may number. So ito yung simbolo ng Diyos dito na ang mga taong ito at itong mga naniwala ay naging alipin na sa maling paniniwala na akala nila ay tama. So, yun yung sila yung sheet B. Bakit sila ang tawag ng sheet B?
Kasi nga sila yung unang nagtuturo ng kasinungalingan. Sila yung unang nagtuturo mula noon pa na hindi naman talaga nanggagaling sa Diyos ang tinuturo nila, na puro nga kasinungalingan. Kaya nga ang Diyos nagpaalala na sa tao para mailigtas ang tao na mamulat sa katotohanan na ang maling na mulatan ay puro nga kasinungalingan. So ito yung unang portion nito. So ngayon yung seat B, yun yung seat A, ito yung nakita ko yung mga tao nga na nakakulay nakakulay purple, light na white, purple na mga damit. So nakita ko nga na mayroong sa unahan na sa number 1 na tissue paper na nakahilira kasi yun, ang dami. So nagpuntahan na sila doon, kinuha na nila ang mga papel. So ang nauna na walang dumampot, nakatingin ako, nag-isip ko kung kanino yan, bakit walang kumuha. So tumingin ako sa paligid. So napansin ko na ang lahat ay nakatingin sa akin. So nung tumingin ako sa damit ko, ganun din pala ang damit kong kulay doon sa mga kumuha. So naisip ko, ako pala yon nung sa una, sa number 1. So ngayon, nung damputin ko na yung test paper, napalingon ako dito sa kaliwa ko, si Ate Christy, yung kapatid ko, siya ang dumampot, nakuha niyang kalahati. Sa hiliran na side, siya nakahiliran sa marami. Tapos pati pagbuklat ko pa sila, may mga ballpen pa. So ibig sabihin ng Diyos dito, sa portion na ito, na yung ako yung sinabi nga niya na ikaw ang tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ, kaya number 1 ka sa napili ko. So ibig sabihin ng Diyos din doon, ng lapis at ballpen, tissue paper, mga tissue paper na yan, na ito yung pinag-utusan niya ako na manggamot ka at mangaral. So ito yung tinuturo ko na sinusulat ko. Itong ballpen na yan, ito yung mga hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng burahin. Yun yung sinasabi niya na wala kang sabi sa mga tao na hindi ko sinasabi sa iyo. Kaya ballpen. Kung lapis yon, ito yung pwede mo siya buburahin. So dahil ballpen nga ang nandoon, so ibig sabihin ng Diyos doon na ang tinuturo ko ay hindi ko pwedeng baguhin. Kung ano yung sinasabi niya, yun din yung sinasabi ko. Ngayon, yun din yung gamit ng ballpen, yung nagsusulat ako mula noon pa na sinishare ko sa dito sa social media. At kung ano man yung mensahe ng Diyos, pinarating ko sa mga tao. Tapos, yun nga. Yung mga tao nakahilira na may mga tissue paper din, ibig sabihin ng Diyos doon, itong kapatid ko, bale, kayong lahat ay ang matatawag ng kapatiran, katulad ng ibang ginawa ng mga tawag ng mga na kung sino yung naniwala, ang tinatawag nila kapatid. So, kumbaga, so sinimbolo ng kapatid ko na siya ay matawag nating kapatid gawa nung sila ay naniniwala. Ngayon, bakit nakuha ng kapatid ko yung tissue paper? Ibig sabihin nila doon, ang lahat ng taong naniwala sa akin, dito sila nakakapulot, dito sila nakakuha ng tamang kasagutan doon sa marami silang katanungan mula noon pa. Dito nila namulatan na ito ang pala ang tamang paniniwala tungo sa daan paniniwala tungo sa kaligtasan. Na ayun yung purple. Na ibig sabihin ng purple na yon, na light purple na damit, ibig sabihin ng Diyos doon na ito yung liwanag, light, kumbaga, liwanag na daan na tungo sa kaligtasan. So ito yung ibig sabihin ng damit na light purple, ibig sabihin ng Diyos doon. So
Ayun, yung nung ano na ako, umupo ako sa upuan at bubuksan ko sana yung mag-umpisa na ako mag-answer. So, nung binuksan ko ang test paper, wala pa lang nakasulat. So, blanco yung yung papel ko, ang test paper, bale. So, naisip ko anong isasagot ko, wala namang answer, wala namang nakasulat. So, yun nga sabi nga ng Diyos na ang sabihin ko lang daw na nakasulat para sa papel nga doon. So, magbukas ko na yun nga, pinaliwanag ko sa inyo na nakalagay number 1. So, ako yung nasa una number 1. So, ako, ibig sabihin, number 1 ako sa napili ng Diyos na manggamot at mangaral o number 1 ako nga ako ang nagtuturo kung nagsiwalat sa katotohanan. Ako ang nagtuturo, ako ang nagmula, kumbaga, sa paniniwalang tunay. At ito ang paniniwala na alinsunod doon sa kagustuhan ng Diyos. Kumbaga, yung teacher, siya yung nagsasabi sa akin na gawin mo tong lahat ng o ano man yung gusto niyang mangyari. So ito yon na sinasabi ng Diyos. So yung wala nga akong may sagot, nag-isip ako kung ano ang isasagot ko dahil wala na nakasulat sa test paper. So nakita ko empty o blanco. So nag-isip ako kung ano sasabihin ko. So ang sabi nga ng Diyos sa akin nung time na yon, sabi niya na, Lord, please help me and guide me. So ibig sabihin ng Diyos doon, ito yung kailangan ng tao dapat na marami man tayong katanungan tungkol sa paniniwala na namulatan natin o marami tayong katanungan kung ano ba talagang totoo at katotohanan. Dapat hingi tayo ng gabay palagi sa Diyos tulad ng tinuturo ko na hindi kailangan na pagdasal ka ng kung ano-ano ang dasal tinuturo na Ginoong Maria o Hail Mary o ano man kasi hindi naman ako naniwala talaga na yung mga dasal na yan galing sa Diyos yan. Gawa-gawa lang ng mga pari at pastor o madre yan, mga dasal. Pero ang totoong dasal, itong pagkiusap natin sa Diyos. So yun yung tinuro niya sa akin noon. Hindi ko makalimutan yan. Na yung mensahe na yon, kahit hanapin nyo yan, matagal na itong mensahe na yan, 2013, 14 siguro yan, na nandoon ako sa bilog na parang globe. Nandoon ako sa bilog. Ngayon, sa baba, nasa tuktok ako ng bilog na yon, nakita ko ng puno na wala siyang dahon. So, nandoon ako may sanga. So, tama-tama lang yung sanga na makadaan ako. So, kailangan kong bababa sa baba, bale. So, habang bumababa ako, ang binabanggit ko na Lord, please help me and guide me. So, ito yung lumabas ngayon na mensahe. So, ibig sabihin ng Diyos doon, na habang nandito tayo sa mundo, nabubuhay, nakikibaka, o ano man yung ginagawa natin sa mundong ito, ano man ang meron tayo, hindi na tayo kailangan na magdasal kung anong idadasalin. Ang tunay na paniniwala natin ay nagmula ito sa puso. So, ang pakiusap natin sa Diyos na ayon sa tinuturo ko din, na yun nga sabi ko na yun ang sabi ng Diyos na yun nga, siya ng lahat. Siya ang magligtas sa tao, siya ang magabay sa tao, siya ang nagbibigay sa biyaya ng tao, o siya ang lahat. So, wala kang ibang gagawin kundi humihingi sa kanya ng magabay. So, yun nga, sinasabi niya, Lord, please help me and guide me. So, siya na yung tutulong, siya na yung maggagabay, o siya yung lahat. So, siya na yung lahat. So, hindi kailangan magsabi ka pa ng Ginoong Maria o Hail Mary o ano-ano pang dasal na ginawa ng mga pare at pastor. Kasi isa lang ang Diyos, siya ang lahat. So, wala ka ibang gagawin kung hindi kiusap sa Diyos na Lord, please help me again. At yun din ang dasal ko at yun ang paniniwala ko mula noon pa.
yun at talagang ano ko, inoon pa talaga. Hindi ako mahilig magdasal-dasal kung ano ang dasal ng mga pare na yan o pastor na yan. Wala ako, hindi ko ugali yun. Ang akin lang sa lahat ng panahon na kailangan ko ang mga bagay o kailangan ko ang gabay ng Diyos, sinasabi ko lang talaga na Lord, please help me and guide me. So simple lang ang kailangan ng Diyos. Ipakita mo rin sa Diyos na sa ginagawa mo na yon ay ang mga bagay na meron ka sa araw-araw ay kalugod-lugod o alinsunod din sa sa kagustuhan ng Diyos ang gawain mo. So doon makikita ng Diyos na ikaw nga ay tunay na niniwala sa Kanya. So wala sa pagsimba, wala sa pagdasal, o wala sa pagsilbi-simbahan, o wala kung ano man ang ginagawa ng ninyo o sa pinapasunod ng mga reliyon sa mga taong naniwala sa Kanya. So simple lang ang paniniwala na kailangan ng Diyos. Gumawa lang tayo ng mabuting bagay habang nabubuhay tayo, pagkitungo sa kapwa-tao, hayop o ibang bagay dito sa lupa na nilikha ng Diyos na para din sa tao at makinabangan ng tao habang nabubuhay at paingatan natin tulad din natin ng may buhay. Simple lang talaga. Yun lang ang kailangan ng Diyos. So hindi kailangan ng reliyon para sabihin natin na naniniwala tayo sa Diyos. So, ayun. Yun na yung mensahe na yun. Marami pa naman mensahe pero dito lang muna tayo sa nakapokus na ito sa mensahe na to. At pero alam ko marami pang mensahe. Kailangan ko lang kung ipaliwanag ko sa live yon, pwedeng isa-isahin yun na Pero kahit pa paano, meron akong paliwanag sa inyo na block man ako sa Facebook. At ito, sa pasalamat at tayo kay Miss K na nakagamit tayo sa Zoom niya at kahit pa paano rin na ipatuloy ko ang pagsiwalat sa katotohanan. So, isingit ko lang din dito yung kasi yung mga mensahe nga ang Diyos doon sa tugma na doon sa pastor nga ng Otya na si Antonio Procalya ba yun? Na walang ibang ginawa kung hindi mag-send ng mga mag-send ng mga friends request sa mga naniwala sa akin kasi nga nagsumikap siya na makakumbinsi ng mga membro gawa nung maraming nangawala sa kanya dahil nga marami nang naniwala sa akin at tiyak na wala na siya ng maraming kita. Kaya gusto nila akong sirain. Pero hindi nila ako kaya sirain. Yun nga, sabi ko nga sa inyo na yung inibitahan siya ng hindi niya magawang mag-attend kasi alam talaga niya na wala siyang maisagot na tama. Gawa nung bawat sa tanong niya o bawat tanong niya sasagutin ko ng tama at ako magtatanong dapat sagutin niya ng tama na may patunay. Kasi wala naman talaga siyang kayang gawin. Siya ang tunay na ama ng demonyo. Yung nga tutusin, kung totoo siya ang ginamit ng Diyos, dapat panahon na sana yon na ipapahiya niya ako doon sa mga marami niyang membro. Kasi yun nga sabi nga niya na meron silang anniversary daw time na yon, kaya daw siya nag-attend. Pero kung ako noon, tulad ng krusada ko na hinahamon ko ang mga pare at pastor na sa krusada at patunayan nila na sila nga totoo at panahon din namin krusada ako, doon ko ipakita at papahiya ang mga taong yun. Yun dapat ang din ang gagawin dapat niya. Kasi marami sila nasa simbahan. Panahon na yun na ipakita ni Antonio Procalya na sila ay totoo at ako ang sinasabi niya palaging Satanas. Para ipaliwanag niya paano ako naging Satanas, anong gawain ni Satanas, o ano man yung Satanas na yan na sinasabi nga ng Diyos na naniwala sila ng Diyos, pero ang lumabas sa bibig nila, puro demonyo. Ito yung si Antonio. Siya ang nagpapatunay
na sa mensahe ng Diyos, na nagtuturo sila ng Diyos, pero nasa bibig nila yung Satanas, demonyo. Kung baga, hindi ko sinasabing Satanas na ano man ang Satanas na yun. Ang tunay na Satanas na sinasabi, sila yun. Yung nga sabi nga niya na noong pa daw, nasa Bible na nakalagay na daw na may mga tao daw na manggamot at manghuhula o ano man, na sila daw yung ginagamit daw ni Satanas. Yun nga sinasabi sa Bible nila. So, bago pa nangyari itong ay tinatag ang relihiyon nila ni Antonio, kasi 32 years pa ang relihiyon nila. Marami ng relihiyon na una sa kanila. Tulad ng Katoliko, tulad ng Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, o sino-sino pa. Bawat pag nagtatag sa kanila ng relihiyon, sa nauna pa sa kanila, ang sinasabi nila na itong mga bagong relihiyon na tinatag, ano yan, yun yung nasa Bible, na darating ang panahon na maraming tao na magkunwari, magpanggap, mga false prophet, o nagpapanggap na ginamit ng Diyos, o ginamit ni Satanas. Isa sila sa sinabihan noon. Ito sila si Antonio. So, ngayon, yun na yung pahina na yun, binato sa kanila. Pero dahil nga ang tao hindi nag-isip ng tama, kaya ang relihiyon nila na mayagpag. Kasi dumami ang member nila, dumami ngayon yung naniwala. Ngayon, kung may magtayo na naman ng reliyon, yun din yung gagamitin nila. Na may demonyong gumagamit ng tao o ano pa man yung demonyong sinasabi nila o Satanas ba, sabihin nila, yun din yung babato nila. Pero kung isipin lang ng tao, itong mga relihiyon na to, sila na yung tinutukoy nila sa sarili nila. Na hindi nila iniisip na ang bawat pagtatag nila ng reliyon, sila yung sinasabihan doon sa pahina na yun, na sabi lang na sa Bible na may mga taong kukalat o lulutang na magpatotoo na ginamit ng Diyos o ginamit ng Satanas. Sila ito. Ngayon, hindi na pwedeng may apply sa akin yun eh. Kasi una, ako lang ang iisa na may kayang gawin. Ako lang iisa na sinasabi ng Diyos na ikaw ang tunay na niwala sa akin tunay na niwala sa akin na si Jesus Christ. Kaya meron kita sa napili ko. Kaya bibigyan kita ng power of mind. Ako lang isang may power of mind at tunay na may power of mind. Kasi makakita ako ng parating, makakita ng isang tao, buhay man o patay, at boses ko magkapagaling. Marami akong kayang gawin. At itong lahat ito ay wala sila. Ngayon, sila, puro lang sila Bible, puro lang sila laway, puro lang sila salita at wala sa gawa. Kaya sila yung mga tao na tinutukoy nila ang sarili nila na may merong magpatotoo, magpapanggap, na sila nga ang ginamit ng Diyos o sila ay pinag-utusan ng Diyos. Sila yon. Kasi nga, wala silang power of mind. Kaya nga, ang tao lang talaga ay hindi nag-isip ng tama. Yun nga dapat na sinasabi, na kung totoo nga silang ginamit, merong backup ang Diyos na patunay na pinag-utusan sila ng Diyos para sabihin ng Diyos na totoo nga silang pinag-utusan ng Diyos para isiwalat kung ano man gusto ng Diyos. Pero wala eh. Silang lahat ay nag-aaral ng pagkapare, silang lahat ay nag-aaral ng pagkapastor. Kung totoosin nga, sa 11 years ko nang ginawa to, dapat meron ng haras sa akin, meron ng nagpatawag sa akin sa korte, kasi meron tayong batas na dito sa lupa. Dapat meron ng mga pare at pastor na umasa dahil ang salitang nawa sa bibig ko ay hindi ito na kanais-nais para sa kanila, kasi sinasabi ko, silang lahat ay manluloko, manlilinlang, mapanglamang, mandarambong, o ano pa mang mga tawag nila, ang kapalang mga mukha, ng tao ay pinagsamantalahan nila. Nandyan na lahat ng nasasakit na salita. Pero walang isang pare at walang isang pastor na kumasa. Kasi nandoon ang mensahe ng Diyos eh. Walang isang pare at pastor na makalapit sa iyo. So ngayon,
pinatunayan din nila. Kasi 11 years ko nang ginawa to eh. Kung pakinggan niyo ang mga live ko, mga video ko, talagang kung ikaw pare o ikaw pastor, pag totoo ka, talagang hindi ka matutulong siguro sa gabi. Gusto mo kinabukasan, magkausap mo na si Narciso Lalo. Pero hindi nila nagawa kasi alam nila na totoo silang mga sinungaling. Totoo silang hindi pinagutusan. Katulad ni Antonio. Ito si Antonio Procalya, kung totoong ginagamit yan, wala na, hindi na matutulog yan. Marami na ng live yan. Kasi sinasabi ko na sa kanya, pag hindi totoo yung sinasabi niya na pinagutusan siya ng Diyos at totoo na pinagutusan ako na mayroon kong patunay, itong mga mensahe ng Diyos, sampal ko talaga sa mukha ni Antonio. Itong mga salita na ito, matindi ito. Pero hindi nila gawang mag-live. Hindi nila magawang magpaliwanag doon sa katanungan ko kung paano nila ipaliwanag na sinasabi nilang sila ang maligtas. Ang tanong ko lang simple lang, na saan napunta ang mga taong nauna pa sa inyo na hindi pa naitatag ang relihiyon ninyo para sabihin ninyo na kayo ang maligtas. Ito ipaliwanag nila sa live para sabihin ko na maniniwala ako sa kanila at samahan nila ng patunay na sila nga ay pinagutusan ng Diyos. Pero hindi nila gagawa ito at hindi nila magawa kasi nga puro sila sinungaling. Kita nyo naman, puro lang sila komento sa sulat-sulat. Gawin nila katulad ng ginawa ko. I-live nila para makita yung mukha nila at paano sila magsalita at paano nila maipaliwanag. Para masabi natin na totoo sila na nakipaglaban o idinipinsa nila ang paniniwalang sinasabi nilang sila nga ay pinagtutusan. Hindi nila kayang gawin. Katulad ng ginawa ko na sa lahat ng way kung paano ko ipaliwanag, paano ko sasabihin, paano ko idipinsa na ang Diyos nga ang nag-uutos sa akin at totoo ang namisahe ng Diyos ito lahat. Talagang ipinaglaban ko to dahil ito yung sinabi ng Diyos. Kaya ipinaglaban ko sa iba-ibang pamaraan. Pero sila, namamayagpag na sila, umabot na sila ng 32 years, 100 years, mga pastor na yan, ang Iglesia ni Cristo, yung Katoliko na yan, 1,000 years na sila. Bakit hindi nila kayang itapatan itong mga paliwanag ko? Kasi nga, totoong sinungaling sila, totoong malilinlang sila, totoong manluloko sila, totoong mga bakla sila, totoong mga duwag sila. Lahat na, nandyan sa kanila. Kasi kung totoo nga sila, ay isang Narciso Ulalo lang ito. Dapat meron na silang ginawa. Pero wala. Kasi nga, sila mismo makapagsabi na si Narciso Ulalo ay totoong ginamit ng Diyos. Pero hindi nila kayang isoko ang sarili nila kasi nga hindi nga sila niwala ng Diyos. Ang Diyos nila ay pira. Puro pira lang ang kanila. Kaya ito ngayon ng mga pastor na ito, nagsumikap ito, nasirayan ako para ang mga tao malinlang at manumbalik sa kanila. Ang gamit nila palagi, nasa Bible. Pero hindi naisip ng tao, yung Bible nila, ginawa lang yan noong 32 years. Nasaan ang galing yung Bible nila? Sabihin nila, dati ng Bible nila, 32 years pa lang yung religion nila eh. Saan ito nila kinuha? Eh di nanguha sila sa laman ng Bible at binago nila ang iba. Tama ang paniniwala ko na binago nila ang Bible at ilagay nila kung ano yung gusto nila na pabor sa gusto nila o relihiyon nila. Tapos sasabihin nila, ito yung mensahe ng Diyos, salita ng Diyos. Doon pa lang, hindi na nila masagot yan. Pag sinabi nila salita ng Diyos, mensahe ng Diyos, sila mismo kausap nila ang Diyos. Paano nila nakausap ang Diyos? May patunay ba sila? Dito pa lang, wala na. So yan si Antonio, harap-harapan kami. Tingnan namin kung paano sila magpaliwanag. Kasi pag hindi totoo talaga yung mga sinasabi nila, lalaban ako ng firing squad. Tingnan namin kung hanggang saan kami. Bawat salitang bibitawan namin, patunayan na galing nga sa Diyos. Pag hindi, firing squad. Para yun ang dapat sa mga taong sinungaling. Kung ako man ang sinungaling, then yun din ang dapat sa akin. Pag sila naman, din ang dapat sa kanila. Yun ang kung sino pa mang mag-comment si Antonio, hamunin ninyo na gumawa siya ng live. Tapatan niya ang kung gusto niya. Dahil sinabihan ko silang manluloko, manlilinlang sila, ang kapal ng mukha nila na nakikiparte sa kita ng tao na nagpakahirap, dugo at sa puhunan, wala pang sweldo, wala pang kita, mayroon na silang bahagi na 10%, ang kapal ng mukha nila, yan, gamitin nila sa korte, kaharapin ko sila. Hindi sila mabigo.
Asahan nila yon. Pero tingnan natin kung paano napatunayan na sila nga ay pinag-utusan ng Diyos. So ganun lang. Hamunin ninyo. Mag-live kayo. Gumawa kayo ng video. Antonio, i-address nyo kay Narciso Olalo. Ngayon, kung gusto ni Antonio, harap-harapan kami, face to face o dito sa Zoom, then gawin namin. Nung una pa lang, kung ginawa niya, masiyahan siya talaga. Pero hindi. Hanggang doon lang siya. Yun yung mga magagawa lang ng mga duwag. Matapang lang sila sa talikuran, matapang lang sila sa patago o ano man, hindi nila kayang humarap. Ito yung gusto ko dapat na harap-harapan para makita natin kung hanggang saan yung sinasabi nilang sila nga ay totoo at pinag-utusan ng Diyos. Pero wala. Hanggang doon lang talaga sila. Tawag ko sa kanila mga duwarog. Ang magawa lang nila talaga itong mapatagong mga komento, patagong mga marami dyan. Hindi pa yung pangalan nila. Pero ito si Procalya, ang totoong pangalan niya yan, Antonio, ay nako. Talagang hindi kita titigilan, Antonio, hanggang hindi ka manahimik. Hindi ako, kung ikaw lang naman ang tapat-tapat sa akin, hindi kita uurungan kahit saan gusto mo. Pag live nga lang, di mo magawa. I-address mo sa akin para pakita ko kung paano mo ipaliwanag. Yung mga tanong ko na yan, sagutin mo. So, yun. Maganda rin yun at naisingit natin para malaman din niya hanggang saan siya. So, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat. God bless sa inyong lahat. Nanood sa Facebook. God bless sa inyo. Patuloy lang ang pag-share dahil ako mismo, walang, yung sabi nga ng Diyos, na untouchable ka. Walang pwedeng makagalaw. Wala akong pakialam, may makagalaw mo sa akin o wala. Basta alam ko, tama at totoo ang siniwalat ko. Then, hanggang saan, hanggat may hininga, sige nang sige. Iyon ang Diyos ang nagutos. Di gawin ko ng taos puso at walang halong kaba o ano man ang pangamba. Dahil alam ko na ang Diyos ay palaging nasa atin. Kaya keep going. Share. Kung kailangang batbatan sila ng harap-harapan, gawin namin para masiyahan ang bawat panig kung hanggang saan talaga ang ipinaglaban. So, magandang hapon sa lahat. Maraming salamat, Miss Kay. Thank you, Brother Nars. Maraming salamat. At sa lahat, nag-attend.